Actually, ang dami ko talagang napagdaanan. Yan nga, naging hustler talaga ako for a long time. Naging supplier ako ng mga nguyong, lumpia, siomai sa mga tindahan din sa Cebu City. While doing that, meron din ako mga freelance job about with designing, lahat online sa search engine optimization. So, kumbaga, ano na rin yan, small scale na business. Yun, prior sa Blue Arm Computers, yung pinaka-negosyo ko talaga dati is t-shirt printing. Tapos, while doing that, meron pa akong business din. Yun nga, naging consultant ako. Mostly of my clients are BPO clients from Japan, from UK. Actually, yung business namin dati started from retail. During pandemic time, yung pinaka-target talaga namin are freelancers dahil dyan ako galing. Freelancers, work from home. So, kumbaga, end users talaga yon. During that time kasi, meron na kaming website. Kahit na first year pa lang ng ano namin ng business namin, meron ng mga businesses talaga na nag-i-inquire sa amin. Hindi nakukuha namin. So, yun lang, napagtanto ko lang na yung mga clients pala namin ng mga corporations, hindi na sila nag-order ulit sa amin dahil merong gap. So, ito yung isa sa napansin ko or isa sa discovery ko na sa B2B talaga, kailangan mong mag-assign ng mga account executive or ano ba tawag dyan. Sa amin, tawag namin sales executive. Sa ngayon lang pwede kong tanggalin talaga yung retail kasi gusto ko mag-focus sa B2B. Mas ano yun dun next level problem, pero mas kakaunti lang yung kakausapin mong customers, mas okay sa business. Kasi sa retail, ang daming mong kinakausap, ang daming problema, ang daming normal sa sa customers na super demanding. Kumbaga, ito yung message ko sa mga tao ko pala. If kakausap kayo or maghahanap kayo ng mga customers, instead na mag-focus kayo sa mga maliliit na company, why not focus on the big companies? Dahil yung process kasi sa sales, almost the same lang talaga. Either small companies or big companies, medium companies, pareho lang po yung proseso. So, kumbaga, focus mo na lang yung energy mo doon sa mas malaki. Kasi, once na makapasok ka dyan, repeat order. Pero hindi ko yun kinukuha or hindi ko binabaliwala yung mga maliliit na orders o maliliit na company. Dahil kumbaga, lahat naman nagsimula sa maliit. Ayun, stepping stone yun nila, and then gusto ko kasing makuha nila yung pinaka-momentum ng as a salesperson. Ito kasi yung kwento, dati, di ba, nag-a-ads ako. Yung pinaka-problema dyan sa ganyan na nag-a-ads ka is yung manpower, yung sasagot. Yun yung pinaka-problem ko dati dahil ang dami kong customers na hindi ko man lang masagot. Kumbaga, sayang yung marketing mo tapos hindi mo naman siya ma-close. So, nag-isip ako ng solusyon. So, isa sa nakita kong solusyon is yung AI. So, good day. Welcome to another episode of Mindshift Podcast. And this time, nandito tayo sa Calamba, Laguna. Ayan, nasa likod natin ng Mount Makiling. And medyo napatagal yung itong bagong episode natin dahil medyo na-busy tayo. Hindi ako makalabas to interview other guests natin. Pero finally, andito na yung isa natin gustong makausap. And hindi ko napapahabain, introduce ko na yung guest natin, si Boss Roji ng Blue Arm Computers. So, tiga Cebu pa si Boss Roji. Boss Roji, thank you sa pagkakataon. Thank you po for inviting us. Isang malaking bagay na ma-interview po ni Kasosyong Angelo. So, actually, siya, isa sa mga idol ko din to. Ay, thank you naman, boss. So, kasi ngayon, bali, ang event ngayon, kaya kami nagkita-kita rin, nagkataon, is KMCC first anniversary. First year anniversary ng KMCC. And nandito kami ngayon sa Club Villas, dito sa Calamba, Laguna. So, lahat kami nag-meet up and sinamantala na namin yung pagkakataon para makapag-podcast. Yes. So, Boss Roji, nga pala, since hindi ka pa kilala ng ating audience, would you mind introducing yourself kung ano ba yung mga ginagawa mo, ano bang negosyo mo, and anong background mo? Again, thank you so much kay Kasosyo Angelo. I am Roji Salvido from Cebu City po. So, ako yung may-ari ng Blue Arm Computers. So, yung business namin nga pala is nasa B2B kami, B2B na trading. Ayun, sa IT industry naman. So, we are supplying computers, laptops, lahat ng mga IT products. Yung mga customers namin are mostly companies, mga big corporations.
So, Boss Roji, medyo malaki na pala yan kasi B2B na, di ba? Siguro magsimula muna tayo sa kwento mo bago ka nagsimula magnegosyo para matutunan din namin yung mga lesson paano ka nakatawid sa ganyan, ano? So, Boss Roji, ano bang graduate ka ba ng college? Ano yung course mo nung dati bago ka pumasok sa ganito? Nag-aral ako ng IT talaga. Pero prior to that, yung gusto ko talagang makuha is engineering naman. Kasi mahilig ako sa numbers eh. Ano talaga, hindi kami galing sa well-off na family. So, mahirap din. And then, sakto na meron akong tiyahin sa Iloilo na siya yung nagpapaaral sa akin. And then, during that time, nung papunta na ako sa Iloilo is, nung nag-enroll na ako pala is, wala nang vacant na engineering na course. So, ayun, doon ako napunta sa BSIT. So, naalala ko dati sa BSIT talaga is, takot ako sa mga keyboard, mouse, ganon. Pero no choice ako eh. So, yan yung yan yung pinag-aralan ko. But then, yun nga, hindi pala ako nakagraduate. So, pinilit ko siyang tapusin nung nagkatrabaho na ako dito sa Cebu. Anong year yan pala, Boss Rog? Yung bali, magulo yung ko kasi, yung educational attainment ko talaga. So, bali, nag-aral ako sa Iloilo for 1 year and then, bumalik ako sa Negros. Nag-take up ako ng isa pang 1 year as vocational course naman. IT related pa rin. And then, nung trabaho na pala ako dito sa Cebu, pinilit ko na tapusin siya. So, nagtatrabaho ako sa umaga and then, nag-aaral ako sa gabi. So, working student ako noon. So, balit hanggang 3rd year lang talaga ako. Hindi ko lang siya natapos dahil hindi na kaya sa katawan talaga. Ayun. Pero, sa tingin ko, matagal-tagal na yun, Boss Rog, kasi nabanggit mo, may 10 years na experience ka sa SEO no? Yes. Actually, kagabi ko nga lang din narinig yun, guys. So, pagdating sa SEO rin, si Boss Rogi, mamaya, may tatanong natin sa kanya kung ano ba yung mga galawan sa SEO. Kasi ako bilang negosyante content creator din, hindi ko pa masyadong nagagrasp yung idea ng SEO. Basic lang yung alam ko dyan. Yung alam ko lang is dapat maganda yung keywords mo, relevant, and something like that, no? Pero yung Boss Rogi, bago ka napunta dun sa SEO na yun. Ayun, ang ganda ng tanong mo, Boss Angelos. Actually, yung pinakauna kong trabaho talaga, ito hindi ko makalimutan. While nag-aaral pa ako po dati is meron na po ako mga sideline. After kong graduate, balik kinuha ako ng isang internet cafe. Internet attendant po tayo. For maybe 6 months. And then nung pumunta na po ako sa Cebu, pinakaunang trabaho ko sa Cebu is production worker. Sa mga dilata na liplop, ganon. Yan yung isa sa experience ko dati na proud ako dahil nasubukan ko yun. All around dun, lahat ng trabaho kailangan alam mo. So from computer attendant, computer shop attendant to production worker. Ayun. Ano pa yung ibang naging trabaho mo nun, boss, bago ka napasabak sa after sa production worker, na-try ko din na maging promodizer. After ng promodizer, doon na nagsimula yung sa sales. Naging sales representative tayo ng isang malaking company din sa mga gatas. Di ko lang banggitin yung brand, pero mamahalin na brand. Yung mga outlet ko dati na hinahandle is mga Mercury Drug. So, kumbaga, parang siya, major parang brands talaga. Major brands. Yung mga mamahalin, yung isang lata lang, 1,000 plus. So, talaga, no? Well-experienced ka rin na empleyado bago ka nagnegosyante, boss. So, siguro, ano bang masasabi mo? Maganda bang experience talaga na mag-empleyado muna o okay din na dumiretso ng negosyo? Gusto ko lang maintindihan kung ano yung pananaw mo sa ganun. Para sa akin, parang hindi ko naman siya plinano talaga na maging negosyante. Kumbaga, kusa na lang siya na dumating sa akin and then, mas maganda pa rin na kumuha ka na experience sa trabaho mo. And then, we don't know, after sa trabaho mo, baka pwede mo nang mag-choose or mag-start din ng negosyo mo. Pero importante yung experience Oo. So, doon yung doon yung siguro nagagamit ko din hanggang ngayon sa business namin. Especially nung nag-sales representative ako sa isang kumpanya. Ang dami kong nakasalamuha. Yung nagiging kausap ko dati, mga managers. So, natutunan ko din na mag-build ng relationship sa mga malalaking tao. Yung mga kausap ko kasi may-ari ng isang butika, managers, mga ganon, mga purchasers. So, kumbaga at least man lang, doon man lang,
meron akong idea kung paano siya gumagalaw yung sales na process. So, yung experience na yun, bit ko yun. Especially ngayon, nasa B2B kami. Ayun. Now, going on to yun sa experience mo from employee to becoming a business owner, paano mo na realize na, sige nga, mag-try ako ng negosyo? Ano yung nag-inspire sa'yo? Ano yung naisip mo na parang ready na ako na magnegosyo? Paano yung kwento mo ba din sa ganun, boss? Pinaka-inspiration ko talaga na mag-earn pa or to have more source of income is yung yung kahirapan talaga. Yun yung, kumbaga, nag-udlot sa akin. Bakit naging hustler ako? Yung para sa akin, yung tawag ko sa sarili ko, naging hustler ako for a long time. Imagine po, boss, nung nag-aaral po ako, vocational course na kinuha ko, working student po ako doon, and dahil sa sobrang hirap nga ng buhay, syempre yung parents ko pala, ito, quick lang about my parents. Yung papa ko kasi farmer lang siya, and then mahirap yung buhay namin sa probinsya. So kaya hindi din afford talaga ng family ko na masuportahan ako sa pag-aaral. So ayun, nung nag-aaral po ako, kumbaga need kong maging hustler dahil yun lang yung option para makasurvive. So parang survival stage lang siya. Dati po, boss, nagiging negosyo ko yung mga classmates ko dati. Naalala ko dati, meron kaming subject about web designing. Kunwari sa programming, meron kaming subject na ganon, tapos meron kaming mga projects. Nagiging source of income ko yung mga classmates ko kasi hindi nila kaya yun. So sa akin sila nagpapagawa. So ayun, parang doon nag-umpisa yung pagka-hustler talaga na kailangan mong kumita dahil sobrang hirap yung buhay. Ayun yung para sa akin naman. So, ever since pa pala, nung estudyante ka pa, naiisip mo na talaga na laging may side hustle. Kasi nga, syempre, mahirap nga rin, lalo pag estudyante, di ba? Tama. Now, nung naging empleyado ka, kasi nabanggit mo, boss, yung nag-SEO ka, di ba? Paano ka tumawid nun sa sariling negosyo na? At ano yung mga unang negosyo mo nun? Nung nasa SEO na po ako, ito kasi siya, bali, naging consultant kasi ako. Parang freelance consultant. So, kaya na-mention ko yun in total. Pero sa sa experience ko siguro, dekada din. Mga 11 years ako nagtatrabaho sa IT industry, BPO industry po. Sa SEO naman, yung pinakauna kong experience sa SEO is kumbaga pinaka-production lang. And then, nung meron ng opportunity na mag-level up, yung company namin na yon is nagsara. Binayaran kami. Hindi siya nagsara dahil lugi. Kumbaga, kagaya ngayon, nasa AI age tayo. Parang nag-downsize, no? Downsize, Kung dati, strategic na downsize. Ayun, tama. Kung dati, yung isang buong production is nasa 100 yung tao mo dyan. Nung merong drastic change na nangyari, nagiging 10 na lang yung kailangang tao ng isang kumpanya. So, ayun, nag-downsize nga. So, isa kami sa nabayaran doon. So, kaya meron akong opportunity ngayon to level up. Kasi yung pinampahunan mo, boss. Oo. Ayun. So, ano yung mga unang negosyo mo pala nun, boss? Para malaman din natin dyan, ano? At baka, para matutunan din namin. Kasi, kahit ako, marami rin akong field nun. Pero kami naman sa online naman business namin. So, madali lang mag-launch ng online store and pag hindi gumana, di pahayaan na lang. Yung sa inyo, boss, paano ba ang kwento nyo sa ganun? Actually, ang dami ko talagang napagdaanan. Yun nga, naging hustler talaga ako for a long time. Naging supplier ako ng mga nguyong, lumpia, yung siomai, naging supplier ako dyan sa mga tindahan din sa Cebu City. So, while doing that, kahit na meron akong trabaho, meron din ako mga freelance job about with designing, lahat online sa search engine optimization, ganon. So, parang doon pa lang is matatawag na siya na business Kumbaga, na rin yan, small scale na business. So, after that, prior sa Blue Arm Computers, yung pinaka-negosyo ko talaga dati is t-shirt printing. Tapos, while doing that, meron pa akong business din. Yun nga, naging consultant ako. So, kumbaga, sa consultant kasi, hindi mo kailangan na pumasok 8 hours. Kumbaga, utak mo lang yung gagamitin nila. So, mostly of my clients are BPO clients. So, consultant sa SEO. Yan, boss. SEO. Okay. So, dito pa sa SEO. Meron kaming mga clients na from Japan, from UK. Gusto nilang magtayo dito sa Pilipinas ng isang kumpanya. And then, since yung experience ko kasi is nasa marketing, kumbaga pinaka-front
frontline ng business yan, yung search engine optimization. So, naging client ko sila for a long time and then, kumbaga kung magsisimula ka dito sa Pilipinas kasi ang dami mong pagdaanan eh. Ang pinakaunang gagawin mo dyan, yung pag-hire ng team sa web development, programmers, lahat ng other stuff, yun yung tinulong ko sa kanila na yung sistema ng business nila. Sa akin kasi dati hindi ko kailangan na pumasok ng 8 hours. Kumbaga, consultancy lang. So, kaya free ako na gagawa ko ng ibang bagay pa. Ayun, 5 years ako naging consultant and then sa SEO naman is, suma total, aabot siya ng 10 years yung experience ko. So, ang dami mo pala talaga pinagsabay-sabay din. Ang dami, mahilig ako sa mahilig ako sa multitasking eh. Yun yung isa sa weakness ko din. Kumbaga, hindi ako nagsisettle down sa isa lang. Pero ang maganda is focus on sa isang niche kasi computer talaga, no? Boss, ayun, no? ayun. Now, si Blue Arm, anong year ba nasimulan mo na to si Blue Arm Computer, boss? Si Blue Arm Computers naman, parang ko lang yan eh. Hobby ko lang dati na meron tayong mga kaibigan na nagpapagawa ng mga computers, nagpapatulong kung ano yung bibilhin na laptop, ano yung bibilhin na GPU, especially nung nung kasagsagan din ng Bitcoin mining. So, anong year yun? 2017, 2018, mga ganun? Mga ganun, So, parang hobby ko lang din yan. And then, it happened during pandemic. Yung pinaka-business ko noon is t-shirt printing. Affected kami ng ng pandemic. So, walang benta, walang customers dahil nga walang mga gatherings. So, nakita ko yung opportunity doon naman sa ibang side sa mga computers naman. Until such time na yung naging hobby ko lang dati is nagiging business na pala siya. And then to the point na give up ko yung isa kong business dahil dyan. Dahil mas mabilis yung cash flow. Yun yung pinaka-story talaga ng Blue Arm. So 2019 po siya na naging official. 2020 pala kasi 5 years kami ngayon. Tapos nag full-time ka na ba noon nung in-stop mo na si t-shirt printing o paano naging diskarte mo? Ayun, yung nangyari doon since na nakita ko nga na mas malaki yung pumapasok na cash flow. So, tumaya talaga ako sa Blue Arm Computers na business namin. Iniwan ko yung t-shirt printing na remember ko umabot pa kami nag 3 years na yung business namin. Meron pa rin akong mga clients sa consulting naman. Kasi nga, hindi kailangan na magtatrabaho ako sa nila eh. Kumbaga, kukunin lang nila yung advices ko. Kung ano yung gagawin, ano yung structure ng marketing nila, paano mag-bring ng maraming sales sa business nila. So, kumbaga, hindi lang siya SEO yung skills ko eh. Meron din ako skills sa paid parang pag-project manager ka nga talaga. Parang ganun. Parang ganun ka, boss. Now, lang ako kasi ang dami mong napagsasabay-sabay. When it comes naman kasi, ang problem din kasi sa ganyan, usually, diba, nai-scatter tayo, time management. Ayun. Pagdating sa time management, sa pagsasabay-sabay ng iba-ibang project, boss, ano ba may advice mo sa ganyan? Sa time management is, pinipili ko muna kung ano yung pinaka-importante. Pina-prioritize ko kung ano yung nagbi-bring ng mas malaking kita or mas malaki yung balik. Doon ako mo-focus talaga. Yun yung style ko. And then, before ba si Blue Arm Computer, ngayon kasi B2B na, no? Before, nag-retail side din kayo o paano yun? Yes, actually, yung business namin dati started from retail. During pandemic time, yung mga customers namin, yung pinaka-target talaga namin are freelancers dahil dyan ako galing. Freelancers, work from home. So, kumbaga, end users talaga yon. And then, it happened na during that time kasi, meron na kaming website. Kasi nga, yan yung trabaho ko. So, in-apply ko yan sa business namin. And then, hindi ko napansin, meron palang mga companies na nakakakita sa amin. And then, they are inquiring naman sa business namin. Kahit na first year pa lang ng ng business namin, meron ng mga businesses talaga na nag-i-inquire sa amin. And then, nakukuha namin. Pagtanto ko lang na yung mga clients pala namin na mga corporations, hindi na sila nag-order ulit sa amin dahil merong gap. So, ito yung isa sa napansin ko or isa sa discovery ko na sa B2B talaga, kailangan mong mag-assign ng mga account executive or ano ba tawag dyan. Sa amin, tawag namin sales executive. Kaya yun yung ina-apply ko sa ngayon. Para ma-maintain namin yung relationship namin sa clients namin is dapat merong tao talaga na naka-assign sa kanila para ma-address po namin yung mga concerns nila or ano yung mga requirements nila, mas madali siya.
Yan yung problema ko kasi dati dahil hindi namin siya natutukan. Sabi ko, bakit kaya hindi umu-order si client A? So sa B2B, kailangan mo talaga na merong naka-assign dyan para ma-maintain mo yung relationship. Ayun. And yung ganong strategy, boss, saan mo nakuha yun? From employment mo rin dati o sinelf-research mo na lang yan? Iba kasi sa BPO industry. Iba yung galawan doon, iba yung structure din doon. Ito kasi most likely parang ano siya, traditional way of doing business. Dito sa amin, medyo naging traditional yung B2B namin dahil yan yung gumagana. Pero dati, ayaw ko talaga na maging traditional kasi galing nga ako sa sa digital world talaga, sa search engine Kaso optimization. wala pa rin naman pa talagang modern way. Parang yun pa rin yung sistema talaga na gumagana diba? Ayun. Oh. Gaya nga ng sabi niyo, boss. Kasi kahit ako bilang client, mas gusto ko naman na may nakatutok sa akin na account manager or sales executive, kumbaga, para at least alam yung mababacktrack yung relationship, diba? Nakafocus sa experience din ng client. And pag may feedback, pag may bad review or mga reject or whatsoever, madali ka agad mapaplansya kasi yung tao nakatutok lang talaga. So, yan yung napansin ko din. Siguro dahil kaya rin pumutok, boss, kasi syempre yung sa experience mo ba naman, grabe ba naman pala, consultant ka na hindi lang SEO, parang project manager ka na. And then nung in-apply mo, lahat yun, mas nagmukha talagang malaking company na agad on set, 'di ba? Kasi nung nyo kay Blue Arm. Branding. Oo. Kumbaga, kahit na wala pa kaming shop dati, akala ng ibang tao, akala ng mga kliyente namin, ang laki na namin. Kasi imagine mo, meron kaming website. Dito kasi sa Pilipinas, hindi siya hindi Pero siya. actually, malaki na kayo ngayon, boss. Ilan na ba ang total na manpower mo ngayon sa lahat-lahat na operation? Sa ngayon siguro kami, nasa 20 plus. Oo, madami na rin. Pero siya? 3 branches na kayo boss di ba? Dalawa pa lang. Dalawa yung branches namin and then meron kaming office for B2B. Pero yung trajectory talaga ng business namin, actually, gusto kong mag-focus talaga sa B2B. Kumbaga, at my stage right now, pwede ko nang i-close yung retail ko. Yun yung sinasabi ko sa team ko. Pero hindi ko yung ginagawa dahil nga maraming affected Pero pwede kong tanggalin talaga yung retail. Kasi gusto ko mag-focus sa B2B. Mas doon next level problem, pero mas kakaunti lang yung kakausapin mong customers. Mas mas okay sa business. Kasi sa retail, ang daming mong kinakausap. Ang daming problema, ang daming normal sa sa customers na super demanding. Ganon. So, kumbaga ito yung message ko sa mga tao ko pala. If kakausap kayo or maghahanap kayo ng mga customers, instead na mag-focus kayo sa mga maliliit na company, why not focus on the big companies? Dahil yung process kasi sa sales, almost the same lang talaga. Either small companies or big companies, medium companies, pareho lang po yung proseso. So, kumbaga, focus mo na lang yung energy mo doon sa mas malaki. Kasi, once na makapasok ka dyan, repeat order. So, yun yung message ko sa kanila. And then, slowly, na-adapt naman nila. Pero hindi ko yun kinukuha or hindi ko binabaliwala yung mga maliliit na orders o maliliit na company. Kumbaga, lahat naman nagsimula sa maliit. Ayun, stepping stone yun nila. And then, gusto ko kasing makuha nila yung pinaka-momentum ng as a salesperson. Meron kasi yung momentum sa kanila din At least, tuloy-tuloy orders na makukuha. So, ang daming lesson nun, boss. Ang ganda, lalo sa B2B. Kasi itong topic about B2B, hindi masyadong nadidiscuss to sa, kahit sa social media, sa content So, ang dami nating nalaman kay boss. Ang problema lang talaga sa B2B is cash flow. Kasi malaki yung malaki yung capital dyan So, yung transition naman namin, actually right now, pa lang kami, parang naka-hybrid. Meron akong 2 retail store, and then, meron akong B2B. Pero yung focus talaga namin ngayon, siguro mga 30% sa retail, 70% sa B2B. Yan. Kasi hindi ko pa masyado maintindihan din yung sa B2B kung paano sila nagta-transition. Kasi kagaya rin kay Boss Jonry, kay kasosyo Jonry natin, di ba? Puro B2B na no? And kami, ilan pa lang din naman yung clients namin na regular when it comes sa B2B. Kaya, curious din ako matanong yung mga ganyang bagay. Meron akong kaibigan, kumbaga dito ko rin siya nakuha yung inspiration. Shout out kay Boss Ryan. So, same industry namin. Nakausap ko siya dati. Kasi yung problema ko dati kasi, boss, is, yun nga, na-mention ko kanina, meron kaming retail store. Merong mga nag-i-inquire na mga companies.
Ang problema ko pala doon is paano siya i-maintain yung relationship sa kanila. So yung pinaka-gap pala namin compared doon sa mga ibang company is meron silang hinahire na sales executive. Ito yung message niya sa akin. If you want more sales, then you should hire more sales people. Yun yung message niya. Hindi ko pa, at first, hindi siya nag-sink in sa akin. Pero, kumbaga, yung pinaka-message talaga doon is leverage. Yun yung until now, ginagamit namin na leverage pala yung business. Whatever you have right now, kahit na anong position mo ngayon, kailangan mong mag-leverage sa mga tao. So, yun yung gusto kong i-implement din sa amin na di porket ikaw yung gumagawa niyan, forever kang ganyan ka lang. Kumbaga, ikaw yung manager ngayon, dapat ikaw gagawa ng ganito lahat. Hindi. I-leverage mo yung mga tao mo. And then, it happened to us na, ito sales process kasi to. So, kumbaga, dati kasi, kaya kami hindi makamove forward dahil dalawa lang kami yung sales. Kailangan ko pala na magdesisyon na mag-hire pa ng maraming sales. So, yun pala yung gap namin. Kaya hindi ko ma-maintain yung relationship namin sa mga companies. Pagdating ba boss sa mga computer parts, may peak season and down season ba in every year? And kapag peak season nyo, nabanggit mo yan sa sales, ilan ang peak na sales agent mo niyan pagdating sa ganong panahon? Ayun, magandang tanong ulit, Boss Angelo, no? Yes, ganun din naman, kahit na anong industry, pag nasa supply chain ka, meron talagang yan, nagkakaubusan, ganon. Pero sa amin kasi, sa B2B, mostly sa mga binibenta namin, boss, is hindi mo yan makikita sa mall. Kumbaga, enterprise level kasi siya na mga products. O parang industrial type ng mga ganun. Tapos sa tawag ko doon. Made to order, yung sa amin. Yung tawag sa amin is CTO or custom to order. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung exact term. Basta CTO. Sa pagdating sa SEO, no, boss, kumare ako, magsisimula ako ng negosyo. When it comes sa SEO side, paano mo i-implement yun sa mga bagong negosyo, kumare? Ayun, magandang yung tanong. Medyo madali lang din para lang din, easy to implement lang din, boss. So, actually, hindi mo naman kailangan na i-implement lahat na drastic yung change. Actually, right now, kahit na SEO specialist ako dati, hindi naman yan, kahit na i-check mo yung website namin, hindi yan fully optimized talaga. Kasi wala tayo as business owner, wala tayong oras dyan. Kumbaga, pipili ka lang ng i-implement mo talaga or i-adapt mo. Hindi kailangan na meron kasing keyword research, merong backlinks, merong blog post, ganun, ang dami mong i-optimize. So, sa akin lang is, kumbaga, sa mga business owners na gustong i-implement yung search engine optimization, ito yung ma-recommend ko. Start muna kayo sa local search engine optimization. 'Di ba? Mostly sa mga company kasi, sa mga businesses ngayon, local market yung target nila. Okay? Kagaya ngayon, andito tayo sa Laguna. So, pag meron kang resort dito, most likely ng mga tina-target mo nasa local community lang. So, ayun, simple adjustment. Maglagay ka lang ng mga terms na, kunwari, yung yung best vacation spots in Calamba. Yun ba yung maganda bang example yun? Parang ganon. Maglagay ka lang ng mga keywords ng target location nyo. Ayun lang naman. And then, yun, importante sa title, maglagay ka ng magandang title. If kaya mong malagay yung target location mo doon sa title, mas maganda. Tapos sa description. Content is king pa rin. Parang lang siya, content creation in a form of text. Pero mas maganda na meron ka ng video, tapos gawan mo pa ng content. Para mas madali siyang mabasa ni Google. Okay. So, ang pinaka-point pala ni, is para ma-attract ka sa mga search engine. Ayun. Yung mismong keyword, no? Ayun. Kaya, search engine optimization. I-optimize ka para mas madali ka maintindihan ng search engine. Now, ngayon, boss, panahon na ng AI ngayon, no? Masasabi mo pa bang relevant pa rin yung ganyang atake? Or paano na yung, kung meron man, nag-improve na ba siya? Or paano siya nag-improve? Actually, right now, kahit yung mga big search engine na mga companies like si Google.com, they are into AI na din.
Most likely sa nangyari ngayon sa search engines, ngayon hindi na ako masyadong sa search engine optimization, pero ito yung napansin ko na nag-adapt talaga yung mga search engine sa AI dahil yung mga normal behavior kasi ng mga users ngayon, doon na nagsa-chat sa ChatGPT. Parang ginagamit na nila yung generative AI. Pero napansin ko sa mga search engine ngayon, meron na din silang generative AI. Kung magsi-search ka sa Google, meron ng automatic na nag-generate na parang conversational type na result. Sumasagot, no? Sumasagot na sa Gemini, meron din. And as well as nabanggit mo nga pala, boss, di ba may startup company ka rin na syempre, hindi naman lahat sa audience natin is knowledgeable agad sa AI on how they can implement it on their businesses. Now, nabanggit mo na may startup company ka na parang AI enabler ba siya? Or paano bang company yun, boss? Ayun. Ano pangalan and para ma-introduce na rin natin to audience natin? Meron nga pala kaming na-start na isang parang extension lang ng business namin. Hindi siya talaga focus sa business namin. Kumbaga, ginagamit namin to make our business process na mas smooth siya, mas madali. Ito kasi yung kwento, boss. Dati, di ba, nag-a-ads ako. Yung pinaka-problema dyan sa ganyan na nag-a-ads ka is yung manpower, yung sasagot. Yun yung pinaka-problem ko dati dahil ang daming customers na hindi ko man lang masagot. Sayang yung nag-spend ka doon tapos hindi mo ma-convert. Kumbaga sayang yung marketing mo tapos hindi mo naman siya ma-close. So nag-isip ako ng solusyon. So isa sa nakita kong solusyon is yung AI. Kumbaga yung ginagamit namin na AI ngayon is to answer inquiries. Conversational AI, yung tawag dyan sa amin. So, yung website pala namin is worksmart.ph. Ayun guys, sa worksmart.ph. I-check nyo kasi ang dami nilang AI solution tools all-in-one na para makatulong sa negosyo nyo or sa negosyo nyong gustong simulan. Pwede naman muna magpa-consult muna niyan sa inyo, no? Yes, boss, yes. No? Libre lang naman, oo. Para ma-tailor fit din kung ano yung need nyo, diba? Kasi Boss Rogie natin kasi nabanggit niya, expert na from SEO pa lang nun, alam na niya kung paano umandar ang dyan, and also he handles he works like a project manager for different clients overseas yun no, boss? Yes, no? yes. So, very experienced si Boss Roger natin. And now, he is already starting to provide solution when it comes to AI. So, sa mga negosyo na may kailangan ng AI, hindi nyo pa masyadong naiintindihan, pwede po natin kontakin si Boss Roger ng WorkSmart PH. Check na rin po. And yung Blue Arm Computers, ayan po, malaki na sa Cebu yan. Kaya, thank you po, thank you. Maasahan natin na reliable na provider ng computer parts and services. Ayun. So, going back nga pala, no, boss, no, yung AI na yan, ano kaya mangyayari within the next few months or years na ma-analyze mo? Lahat na siguro talaga, no? Actually, yun nga yung napansin ko, di ba? Dati yung kausap lang natin. Galing ako sa consultancy. So, kumbaga, yung kausap mo lang, mga consultant. Pero ngayon, kaya mo nang mag-consult sa mga ChatGPT, Gemini. Ang daming lumabas ngayon. Meron pang Grok, merong DeepSeek. Ang dami. So, kumbaga lahat ng tinatanong natin, lahat ng problema natin, kaya mo na i-consult kay AI. So, siguro yung nakikita ko sa AI kasi, kumbaga whether we like it or not, hindi mo maiiwasan si AI. Kumbaga, kagaya parang hindi mo minamaximize yung full potential pag hindi mo ginagamit si AI. Ayun, tama. Yun yung advantage sa mga taong gumagamit ng AI. So, kagaya dyan sa napag-usapan natin sa worksmart.ph, kumbaga, hindi ko siya fully talaga na binibenta dahil at first, yung pinakaano talaga niya is ginagamit ko lang siya sa business namin. Kumbaga, ginagamit ko siya na solution sa business namin. And then, kaya niyang mag-convert kaya niyang mag-close ng sale nga So, yun nga yung pinakita mo nga mga screenshot di ba? Pati mismong order ilang piraso, na-fulfill niya. Ay, fulfillment na lang ang kulang, na-close na ni AI. Ayun, yun yung hindi nakita ng iba dahil mostly of the Filipino talaga, they are hesitant to use AI dahil nga, number one sa nakikita ko parang nasa nasa ego talaga. Ego or pride ng tao or ng isang negosyante. Ayaw niyang gumamit niyan dahil feel niya nakakabawas yun sa kanya. Yun lang yung nakita ko. Ito medyo direct siya pero yan yung nakita ko talaga. Bakit hindi sila papasok dyan? Parang nakaka-limit sa kanila or merong nabawa sa pagkatao nila pero
actually, ano siya hindi kanya nililimitahan. Actually, marami siyang benefits na binibigay sa'yo. Number one doon yung oras mo. Imagine ba naman, magsasagot ka sa mga 500 inquiries per day. Paano mo yan masagot kung ikaw lang? Or meron kang tao, mga 5. Sabog yan. So, kumbaga, yung AI sa amin, ginagamit ko siya to filter our customers. Instead na isa-isahin ko sila, ngayon, since na-filter na siya ni AI, yung ginagawa ko is, pipili na lang ako kung sino yung customer na dapat naming fokusan or dapat naming tatawagan ulit. Yun yung sa amin. So, kung wala palang AI, no, boss, di ibig sabihin, mas malaki pa dapat ang team mo ngayon. Kasi, ganun kadami na rin yung volume pala ng inquiry sa inyo, no? Nung dati, nung nag-ads kami. Pero ngayon, B2B na kasi kami. Actually, kaya ko rin siyang all out talaga na tanggalin ko yung customer service, AI na lang lahat. Kasi ito sa AI kasi, kaya mo siyang i-train according sa kung ano yung paggagamitan mo. Pwede mo siyang gamitin as salesperson, pwede mo siyang gamitin sa mga warranty claims, customer service, yung mga paulit-ulit na trabaho ng mga tao natin na pwede naman siyang i-delegate sa AI. Tapos lalo pang tumatalino every month, every year, di ba? Ayun. So paano pa kaya next year? By the way, kagabi si pare ko Chikoy, Boss Chikoy, ang daming share na AI tools. O, pasensya na lang, di namin masishare dito sa podcast dahil nag-meeting din kasi kami kagabi dito sa mga kasosyong malupit group na mga content creator. So, nag-share ng kanya-kanyang presentation and nag-share ng mga lessons nila. And maganda nga yung na-share is related sa AI. Si Boss Chikoy din, si pare ko Chikoy. Malupit din yun. So, lahat talaga ngayon is adapting to AI. Siguro isa rin sa dahilan na naiisip ko dyan, boss, is marami rin talagang negosyante na resistant to change. Kasi, iisipin mo nga naman, yung iba tumatanda na, hindi naman lahat. Yung iba naman kasi, pag habang mas tumatanda, mas nahihirapan sila mag-adapt. But, siguro, syempre, bilang negosyante, hindi natin excuse yun, di ba? Tama. And kapag hindi mo natin take advantage yung naipoprovide na knowledge and support ni AI is you will be missing out in the future. Kasi halos lahat na ngayon sa internet, hindi nyo alam yung mga brands na sinusuportahan nyo or binibili nyo, content creator na pinapollow nyo, karamihan na rin dyan AI, guys. So, gumagamit talaga ng AI. Oo, yun. Kasi productivity, ang downside lang din nga siguro, no, paano nga kaya yung mga, repeatable job roles or repeatable task na job role, boss? Paano ang tingin mo dyan? Ayun lang. Kasi ikaw mabait ka sa tao, ayaw mo pang kahit ano na sila, kaya na niyang integrate ng AI yung customer support nila, hindi niya ginagawa. So, ano ba yung pananaw mo dyan, boss? Bakit pala gano'n naman ang approach niya? Kumbaga, para sa akin, importante pa rin yung human touch talaga. Kumbaga, doon ko lang siya ginagamit yung AI, tawag dyan, mitigating risk. Ano ba yung tawag? Kinokontrol ko yung risk. Minimize. Kinokontrol lang, no? Kumbaga, control ko lang kung saan ko siya gagamitin. Yun nga, meron tayong part sa business or merong process sa business na hindi mo kayang AI yung gagawa. Especially kapag sa amin kasi nasa B2B, hindi pwedeng AI yung makipag-usap directly sa sa customers dahil mga big accounts yan . So, mali ng AI, malaking malaking bagay yun sa amin or malaking kawalan. So, kumbaga sa AI sa amin, kumbaga nasa lang siya, surface level lang siya. Pinaka first stage of acquiring customers. Hindi yung siya mismo yung lahat. Finifilter ko lang and then, yun nga, para ma-minimize ko yung risk na meron kasi yung pull down pa rin. Oo. May pros and cons pa rin, syempre. Tama. And iba pa rin na lalo yung mga VIP na account, diba? Syempre, kailangan, may dedicated na tao talaga. Hindi naman pwede AI lang at ma-detect nila yun. Siguro in the future, pwede yun. Pwede, oo. Tumatalino kasi ang AI, halos lahat na nga ngayon . Kaya nga kahit minsan ako napapaisip ako, okay ba yung positioning ng negosyo namin? Baka biglang isang pindot lang pala ng gumamit ng AI, biglang may malupit na tayong competitor agad sa internet. Ayun, Pagdating sa gano'n, naiisip nyo, boss? Kasi patalino ng patalino, kino-cover lahat ng job responsibilities sa negosyo.
Paano kaya kung may gumamit na yung highly advanced na yung AI and then kaya niyang i-operate na mag-isa? Posible ba yun sa tingin mo? Actually, posible siya. Actually, sa US, ito, napag-aralan ko na din. Ginawa ko din siya sa business namin. Sa US kasi, ganito sa kanila. Ito sa foreign countries. Dito sa atin, yung nag-handle from, kunwari, merong nag-inquire, merong tumawag. Yung nag-handle niyan, tao. Doon talaga sa iba, sa US, fully talaga, AI talaga lahat. Na-apply ko din yan sa business namin. Yun nga lang, it's very, very expensive dito sa Pilipinas. Kunwari boss merong tumawag sa'yo. Yung sasagot sa'yo, AI. AI hindi tao. Oo. Kinakausap ka niya as a person, customer service, sales, close na lahat. Oo. Aantayin na lang yung bayad ni customer. Ganun na sa labas. Dito sa Pilipinas, pa tayo kumbaga, may delay lang ng konti ang innovation sa atin. Grabe yung innovation dito. Ang layo nga natin ng agwat. Siguro mga light years, mga 10 years, ganun. Oo, ganun. Nakakalungkot man, pero yun nga, kasi kaya mga naiisip kong dahilan? Ako, naiisip kong dahilan dyan is yung talaga literacy ng Pilipino Ayun. Karamihan kasi sa mga Pilipino gusto is entertainment and then yun nadadrown tayo ng yung mga most influential na mga tao natin mostly is nasa entertainment niche kaya yung knowledge or anything about sa technicalities ng business, doing your career, nawawala yung intellect side nun at napapalitan ng humor. Pero hindi ko sinasabing hindi importante ang entertainment guys Meron lang siguro sa akin lang napapansin ko minsan sumusobra lang kaya parang tayo tuloy instead na nakaka-adapt din tayo agad sa ibang bansa, updated tayo sa mga importanteng bagay talaga, updated tayo sa mga kalokohan saka toxicity ng social media. Ayun lang, oo. Ikaw boss, anong pananaw mo dun? Bakit parang medyo nagbe-behind din tayo, no? Siguro para sa akin, i-base ko na lang sa konteksto ng nasa kasi tayo kumbaga parang manufacturing ba dito or agriculture pa tayo? Oo. Yung sa ekonomiya natin. So sa mga infrastructures kasi dito sa Pilipinas, hindi tayo makasabay ultimo sa internet nga pa lang, ang hina na, kahit dito, 4G pa lang Oo. Kaya siya, isa din kasi sa kailangan natin para maka-innovate yung isang bansa is dapat meron tayong malakas na internet. Yan yung isa sa kulang din sa atin na hindi ma-push through or hindi tayo makatawid dyan. Siguro dahil sa island yung natin, archipelago yung Pero actually nung bumiyahe kami ng Thailand and Singapore, grabe yung mga internet dun Ayun, oo. So anyway, medyo sensitive na topic yan. Baka saan tayo mapunta dyan at mapunta na tayo sa sa hot na toxic topic din ngayon sa social media. Anyway, at least na lang namin, na i-share lang namin ni Boss Rogie yung mga na-analyze namin sa paligid. And pagdating naman sa balik tayo ulit sa business nyo, sa Blue Arm Computer, boss mo. Ano ba ang usual challenges? Kasi tayo sa Pilipinas, hindi rin tayo manufacturing ng mga computer parts. Yeah. Ano yung usual na challenge nyo na experience ngayon, lalo't B2B na kayo, mas malalaking clients na yung and malalaking orders na yung pinufulfill nyo? Ano yung mga usual na challenge nyo ngayon dyan, boy? Ayun, another one. Magandang tanong ulit. So, sa amin sa B2B, especially sa business namin sa IT industry, hindi kami yung nagma-manufacture talaga ng mga products namin. So, kumbaga, naging distributor lang kami ng isang product. Isa sa problem dyan is price war talaga. And then, which is very common even sa other industries. And then, kapag kasi papasok ka sa B2B, talaga yan kailangan meron kang sapat na cash flow talaga. Dahil sa B2B kasi, utang gaming dyan. Kumbaga, pinapahiram nyo kasi muna bago nila i-fulfill nila within 90 days. May mga terms no, boss? Merong terms of payment. So, yun yung isa sa problem namin. So, kung papasok ka pala sa B2B, ito yung ma-advise ko sa inyo. Dapat meron kang team for collection. Magaling yung collection team mo talaga.
Dahil ang dami kong kilala na kumbaga tumaob or nalugi na B2B business dahil madali lang magpautang, yes, pero ang problema dyan, ang pagkulit ng payment. Actually, meron din akong problem din na ganyan. Recently lang, pero at least nagagawa naman namin ng solusyon. Yun yung isa sa problema sa B2B. Ayun, yung nakwento mo yata ang isang major na client din na malaki rin ang PO, no? Oh, Yan ba yun, boss? yun yung mga problema kasi malalaki yung PO nila, and then meron din kasi silang pinapalo na SOP sa business nila. Pero ito yung napansin ko talaga sa yung gain ng mga malalaking corporations, parang dinidelay nila yung cash flow nila. Kumbaga, mas maganda na mas mabilis yung pasok ng pera tapos dinidelay nila yung paglabas ng pera nila. Kaya yung sa mga malalaking company, kapag meron kayong customer na ganyan, meron talaga silang strategy na hahanapan kanila ng paraan para madelay lang yung payments. Ano siya kumbaga, strategy talaga siya na para ma-maintain nila yung magandang cash flow. Kumbaga, normal sa business. Pero yun nga, parang tayo yung nagiging cash flow Yun yung... Hindi nyo pa naman naranasan, boss, na kunwari sa isang malaking PO, we're talking about millions na dyan, di ba? Siyempre. Baka hindi lang, baka 8 digits, 8 digits and more. Naranasan mo na nagkaroon kayo ng hindi nagkabayaran o ano nangyari sa B2B na nag-ano sa inyo? Sa inyo? Sa ngayon naman kasi, yung mga piling-pili lang yung mga customers namin na kinukuha namin Hindi naman sa umabot sa hindi nagkabayaran. Ano lang, delay of payments lang talaga. Minsan aabutin ng 5 months. Ganun yung Meron nga akong mga kilala na umabot ng 3 years. Oo. Pero sa amin naman, red flag na yung customer namin pag lumagpas na siya sa terms. Oo. Kunwari, hanggang yung bigay ko sa kanya hanggang 30 days. Tapos umabot ng 60 days, 90 days. Ayun, next time yan, iwan ko na yan. Medyo didistansya na. Wala ka na dyan. Busy si boss. Ganun. Papakausap na lang sa tao. Usapin mo na lang. Ganun yan sa amin. Parang, kumbaga, pinipili pa rin namin kung sino yung mga customers na magiging partner namin. Kasi yung tingin namin sa kanila, partners naman talaga And also, yung negosyo niyo pala, boss, di ba mag-partner din kayo as in partner in real life. Parang misis mo na rin ang business partner mo dito, no? Kaya talagang dalawa nagsimula or nahila mo na lang siya later on o paano naging kwento na nun, boss? Ito talaga, boss, actually magandang kwento. Sa aming dalawa talaga, ako lang talaga yung kumbaga, negosyante. So, galing kami sa BPO industry. So, shout out, Michelle. Ayan. Shout out natin si Boss, Michelle. ito. Si Boss Michelle natin. So, siya, dati talaga, kumbaga nakikita ko na hindi siya into business talaga. So, hindi ko nakikita na meron siyang support, emotional support, pero iba yung nakikita niya, alam niya yung ginagawa mo. Kasi dati, mga boss, kunwari, meron akong dinideliver. Normal yan sa mga babae na ang daming iniisip. Pagka-uwi mo, sobrang pagod mo na, aawayin ka pa niyan kasi akala niya saan ka pumunta. Pero ganito kasi yung ganito yung scenario sa lahat ng mga negosyante din na hindi mo naman porket pumunta ka sa client, estimated mo 1 hour ka lang doon, pero hindi ganun Kailangan mong mag-build up ng rapport. Minsan, meron kang ina-address na mga problema nila na on the spot mong susolusyonan. So, ganun yung sa amin. Especially nasa IT industry kami, kailangan namin pagpunta sa client, kailangan namin i-set up, dapat working lahat bago namin siya iwan. So, yung ginawa ko talaga doon is inopen ko sa kanya. Kumbaga, slowly lang na in-integrate ko siya sa business namin. Binigyan ko siya ng task. And then, slowly na naintindihan niya na kawawa pala tong partner ko. Ang dami niyang trabaho, tapos dinagdagan ko pa yung stress niya. So, ayun, isa sa leverage na nakuha ko talaga or hanggang ngayon, kumbaga ang laking pasasalamat ko, ang laking natipid ko rin dahil sa partner ko. So dati guys, ako yung CEO, ako yung nagtatrabaho sa accounting, sa finances, bookkeeping, lahat. Pero ngayon, parang ako yung sa business namin, parang wala na akong silbi sa amin. Dahil nandyan siya. So, si Ma'am Michelle na ang parang sa'yo, no? Siya ang president and CEO ngayon, lalo't wala ka. Yan yung messaging namin talaga. So, sa mga tao ko,
Si Ma'am Michelle niya talaga yung CEO nyo. Kasi tatawid ako sa, kumbaga, gusto kong matawid yung business namin to the next level eh. Yun yung focus ko talaga ngayon. So, ayun, tinitrain ko rin siya how to handle people, paano kumbaga sa ngayon, nasa ano siya, full operations ng business namin. Siya lahat doon. Tapos ako nakatuka ako sa sales. Number 1, sales talaga. Sales and marketing. Doon lang ako umiikot. Pero sa mga major na like day-to-day transactions ng business, mga tao ko na yon, hindi na ako, binibigay ko na yan sa kanila na kung kaya nilang solusyonan, sila na lang muna. Ayun. Napakaganda rin pala ng kwento na nyo, boss, ni Boss Michelle, no? And, siyempre, tayo mga Pilipino kasi, ang mga una talaga, dito talaga sa Pilipinas, lalo sa Kasosyo Malupit Group, yan, shoutout natin ulit. Karamihan sa amin dito, puro mag-aasawa talaga na naging business partner. And napakaganda ng lesson ni Boss Rog nung paano niya na-transition din yung partner niya and nahila niya sa loob ng business na mismo. Ito, add ko lang, boss, no? Feel ko isa sa problema ng mga mag-asawa, mag-shota o mag-partner, bakit yung isa, hindi siya all-in talaga sa business? Siguro isa sa problema hindi mo kasi pinagkatiwalaan, hindi mo siya tinry na mapasok mo siya sa mundo ng pagbe-business. Yan yung hindi niya ma-absorb lahat kung ano yung nasa loob dahil hindi mo hinayaan na matry niya. Hindi mo binibigyan ng responsibility and ma-experience niya firsthand, no? Akala ko dati, si Michelle, akala ko sa kanya dati, hindi niya kaya. Kasi nga, kumbaga, perfectionist na tao. Ngayon, yung problema niya, nahihirapan siya na mag-delegate. So, nung nalaman ko na ganun yung strength niya pala, tinatry ko siya sa iba pang aspect ng business. So, ngayon, tinatry ko siya sa mag-manage ng tao, tinatry ko siya sa accounting side, sa pag-manage ng mga customers namin. Until such time, siya na lahat. Ako wala na akong ginagawa. So, nagbabakasyon na lang dito sa Kalamba. Pero hindi naman ganun talaga. Kumbaga, pero maganda yung, alam ko ang naging strength mo, boss, base pala sa pagkikwento mo, is you learn how to, develop people. Yan ang nakikita akong core gift mo ngayon sa pagpapaliwanag. Ayun. Which is good and also places you on a good position now. Kasi, ngayon, nakakapag-podcast kami, nakikikwento na ni Boss Rogy yung mga lessons. Kasi ang daming may kailangan ng ganito, lalo na sa computer industry. Alam natin, napaka-major na, market yan, di ba? Totoo. And, ayun, isa nga sa strength talaga is, kung sa partner, kailangan i-testing din natin, bigyan natin ng responsibility, experience, and also, alamin natin yung strength para mailagay natin din siya sa tamang lugar kung saan siya magiging mas efficient. Ayun. Yun yung nasabi mo, na-mention mo kanina, boss, na about sa core gift ko. Yes, siya, nakita ko rin yan na meron akong ganon na kaya ko siyang makita yung kung ano yung talent mo or yung strength talaga ng tao. And then, meron nga akong isang tao na hinayar ko, napakatamad. Napakatamad talaga. Ito, kaibigan ko to. Kasi sa amin, normal yung yung delivery. Merong dumating na stock. Yung tao na yon, kumbaga parang ako din, tamad na tao na, kumbaga merong delivery. Yung mga kasama niya is nagbubuhat ngayon ng mga stock. Siya, tama ka na lang. Titik-titik lang, ganun lang. How to look busy. How to look busy. Ganun lang. Pero, ito yung nakita ko kasi yung strength niya Yung strength niya talaga is, more on analysis naman. More on system. Yun, nakita ko yun. Sabi ko, magaling siya mag-handle din ng tao. Magaling siya sa system. Meron na kasi kaming system ngayon na ginagamit. 'Di ba? Meron tayong system sa business natin. Kumbaga, na-convert namin yan into talaga software. Magaling siya mag-analyze doon. So, yung ginawa ko is, ayaw mo pala talaga ng physical na trabaho. Dito ka ngayon. So, yung trabaho ko dati is, i-prepare namin kung ano yung strategy namin. Ganon yung trabaho kasi mag-facilitate. Ano yung trabaho ng department na to? This team, ano yung trabaho niya? Ito, anong trabaho? Ganon yung trabaho ko. Ngayon, nung nakita ko yan, sabi ko, ang magaling dahil super, super, kumbaga, mas magaling pa siya sa akin na maghimay-himay. Super siya. Detailed. Detalyado siya. Tapos, stricto din. Sabi ko, maganda to. Ikaw yung ilalagay ko dyan. Mahilig ka pala sa system, Ikaw ilalagay ko dyan. So, ayun.
To make the story short, ayun, ginawa ko siyang parang naging hero. Guys, medyo naputol, napuno na yung memory ko, so nag-delete ako ng ilang lumang video. So, medyo mahaba-haba na yung napag-usapan, napakaraming lessons natin sa kwento ni Boss and experience ni Boss Rogie natin. So, may medyo wrap up na tayo sa questions natin. When it comes sa Blue Arm Computers, Boss, anong nabivision mo within the next few years para i-share lang natin? Ayun, ito yung pinakatrabaho ko talaga sa amin na kung ano yung trajectory talaga ng business namin. So, sa amin, since na meron kaming problema talaga sa price war, so isa sa na vision out ko talaga sa business namin, gusto kong mag-create ng brand, ng sariling brand ko talaga. So, medyo din siya, medyo bold na plano, pero ganun talaga kailangan mo mag-step up talaga Hindi, saka yun na talaga ang route nyo talaga, Boss Kasi yun nga ang main problem is, nasa ibang bansa yung mga manufacturing. Why not we manufacture na mismo dito? Ayun. Sariling brand na. Nagawa na rin naman ng iba rin, di ba, yung mga ibang computer parts na mas mura. So, yun yung challenge din. So, actually, nag-start na din kami na umorder kumbaga, start lang muna kami dun sa mga products na sellable or madali naming ma-dispose. And then, tamang experiment lang. Ayun. And, may mga gusto ko bang i-promote na event nyo and bazaar or voucher, promo code? Ano bang pwede natin ma-share sa mga audience natin dyan, Boss? Sa ngayon, wala kami mga ganong pa-event. Pero, yun lang, isa sa upgrade or trajectory din ng Blue Arm. Right now kasi, yung isa sa problem namin, nahihirapan kami na mag-branch out or ma-cater nationwide. So, ito yung isa sa tinuno natin na kung kaya mong gawan ng software or platform yung business mo, so mas maganda. So ngayon, meron kaming ginawang platform sa IT industry. Pangalan niya is PC Aid. Yan yung platform na ginawa namin. So, hindi ko pa siya na-out talaga sa market dahil nga nag-antay kami sa approval from Apple iOS Store. Ayun pala. So, ayan, promote ko lang na this platform is parang Foodpanda. Sa Foodpanda lang is yung ma-order mo doon is mga food. Dito naman is pwede mong ma-order yung mga IT services. Okay. Yun naman. So, kumbaga, extension siya ng business namin and then in a form of platform. And then, kagandahan dito, mas marami kang mabibigyan na opportunity for others to grow. Yung mga nasa bahay lang na mga technicians, yun yung mga hinahanap ko na partners talaga, nationwide. Ayun. So, kumbaga, ang pinaka-concept lang yan, once na magiging partner ka namin, ikaw na technician, is ikaw yung taga-fulfill or ikaw yung taga-fulfill ng mga orders within the app. So, it's a mobile application pala. Ayun guys, magandang opportunity yan, PC Aid. So, stay tuned tayo. Kasi ito is bagong klaseng product sa market, platform sa market. Ayun. And sa mga technicians na naghahanap ng additional income, and every year naman talaga may mga technicians na dumarating, mga bagong graduates, di ba? Ayun, oo. So for you, kung naghahanap kayo ng opportunity kagad, stay tuned po tayo sa PC Aid nila, Boss Rogie. At nilulupitan nila yung trabaho dyan. At kilala naman natin si Boss Rogie, very experienced sa IT industry. At si Boss Rogie na lang nagsasabi na maliit yung Blue Arm Computers, pero kung tinitignan ko yung nila, medyo malaki-laking brand na to. So, stay tuned tayo sa mga susunod na project nila, lalo yan PC Aid. Ayun. So, may gusto rin ba kayong i-shoutout pala, Boss? Mga partner, asawa, or team, kapitbahay, best friend, ayan. Shoutout na lang din po natin para mag-greet naman natin yung mga... So, ayun, shoutout lang pala sa Blue Arm Computers na team sa Cebu. So, ayun, pakabait kayo dyan. Yun lang, sa partners, meron ako isang partner sa PC Aid programmer. So, shout out kay Sir John Paul Manto. Yan yung isa sa best friend ko na gusto ko din siyang maging partner dito. So, ito, add na lang, in addition na lang. So, ito kasi programmer to na magaling talaga. So, ginawa ko siyang partner dahil instead na ako pa yung gagawa niyan, meron na tayong isang partner na gagawa doon. So, focus ako doon sa business development and then siya naman sa technical side. So, yun yung ginawa ko. So, happy birthday pala, Sir John Paul Manto. So, belated na yun. Happy birthday, sir.
Ayun. Ano pa ba? So ano pa ba? Last message when it comes sa pagnenegosyo or gusto magsimula ng negosyo, boss, may mo sa Fab Nation share ka ba? Para sa akin, sa mga bossing natin dyan na gustong mag-try ng business, pinaka-importante lang talaga is for you to decide. Mag-decide ka na. If meron ka na gustuhan na business, mag-decide ka and then gawin mo talaga. And then malalaman mo yung next stage niyan pagkatapos mong ma-start na talaga. So, yun lang. Yun yung para sa akin ngayon, more on execution ako eh. Kumbaga, kung hindi siya gumana, move, next project ulit. Hindi siya big deal sa akin. Basta hanapin ko lang yung kung ano yung project or yung business na gagana. Yun lang. Oh, yun. So, yun naman talaga, kahit anong negosyo yan, hindi mo malalaman kung gagana o hindi hanggat hindi mo i-execute at susubukan. Ayun. So, yun naman lagi din. Kahit ako, lagi nasa message ko yun sa mga content ko eh. Subukan mo na kaagad. Huwag ka na masyado mag-isip ng maraming bagay na kailangan mo mag-ipon ng malaking pera. Kung ano yung available sa'yo, kung ano yung alam mo, kung ano yung may experience ka, yun ang try mo ibenta. Ayun. And, so yun, napakaraming lesson at napakagandang storya na napag-usapan natin with Boss Rogie and Blue Arm Computers, PC8, saka yung Worksmart.ph. Ayun, worksmart.ph. So, stay tuned lang kayo. Check nyo na lang din po yung mga links. And follow nyo rin po si Boss Rogie. Siya rin ay isang content creator. Rogie Abapo Silvido. Yes po. Ayan. So, i-plug na lang din natin dito. Ayun. So, yun lang. Again, boss, thank you so much Ayun, sa, sige. sa opportunity na makapagsalita sa community nyo po. Ayun. So, si Boss Rogie, maraming salamat. And medyo bababa muna kami. Mangangamusta rin kami sa mga ibang negosyanteng nandito sa event. Shoutout to Kasosyo Malupit Group, Kasosyo Arvin Urubia, mga kasosyo natin na mga KMCC graduates. Happy anniversary ulit. And thank you. Sana mas mapadalas na mag-meet up tayo para laging ma-share yung mga lesson and napakamalulupit na mga presentation kagabi about sa mga galawan nila sa negosyo, content creation and other stuff in life. Ayun. So yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood ng episode na to. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. Follow nyo na po Mindshift with Angelo. And stay tuned kayo sa mga susunod na episode. Ayun. Maraming salamat po and see ya. Bye-bye.